Ito po yung i-clear ko lang po Ito yung isang araw na nawalan si Jasa ng control sa sarili hanggang mukha nilagyan niya ng lipstick. After mall ito, pauwi na kami nito. Pero analyze namin yung nangyari. So talagang that time may nakapatrigger sa kanya. Kasi tinitext ko si Hazel, yung caregiver niya, na kung pwede mag-walk sila. Kasi within our eyes lang si Jasay. Tapos laging ganun. Pag nag-walk sila, malayo lang kami. Nag-observe lang kami. Parang ayaw niya talagang maglakad. So, ang tagal nila sa isang corner. Pero that time parang may something na sabi ko sa sarili ko, pero yung decision ko ay hindi kaagad ako nagdesisyon. Na huwag i-convince, kung ayaw niya di wag na lang, so support na lang sana. Pero mali yung naging decision ko. Talagang ganun, may minsan talagang pag mali tayo, nagiging cause na. Pero may maganda pa rin tayong nagawa na hindi siya nag-tantrums. Kasi nga, tinext ko na naman sa Hazel na meet up na tayo sa sa parking lot, no? Kung gano'n, nag-text kasi sa akin na hindi na si Jasa nag-stop maglagay sa face. Siguro na rin siya kasi napaka-weird nga kung papabayaan. Pero that time kasi hindi naman talaga natin madidisiplina pag that time na na siya, talagang nandyan na siya, yung niya, irritable niya, tsaka yung non-stop na siya. Kumbaga, may yung nakatrigger sa kanya based sa usap-usap namin, yung inaalok niya na umalis si Jasa, nagkataon merong kumakanta na napakagandang love song na favorite niya pa yun. Pero may mga araw kasi si Jasa hindi talaga siya nagsasalita. Hindi katulad ng may mga araw na very talkative, na-express niya yung gusto niya. Pero may araw siya very silent. Yun yung nakakatakot minsan. Pag very silent siya, dapat babasahin na namin siya. Oo, babasahin ko na. That time kasi parang siyempre long distance kami, malayo kami kay Hazel. Tapos si Hazel din, hindi niya rin expect na ganun nga. So, ang ginawa ko, dahil kailangan ako, pumunta na ako sa kanila. So, para sabay-sabay na kami punta sa car park. Ayun. Sa elevator naman, siya, biglang lumabas, takbo po talaga siya, super takbo. Ako din, humabol ako, as in talagang parang jogging. Pati si Hazel humabol, doon sa left, ako dito sa right. Butin lang po sa parking dahil umuulan. Daming papasok, pero dahan-dahan, syempre umuulan. So, hindi namin kasi super, lakas talaga mag-run. So, anong nangyari, finally, huminto siya. So, naghinto siya. Parang akala niya aagawin yung lipstick sa kanya. Na we keep telling her na no one will stop you. If you want to put more on your face, you can do that. Oo. Kasi pinapa-calm ko siya. Binibigyan ko siya assurance. So, walang mag-aagaw ng kanyang ng lipstick. Ganun po yung nangyari. Yung nangyari. So, may mga bagay talaga na yun nga po sinasabi nila na disiplina sa anak natin na may mga kondisyon. Si Jasa kasi, hindi sa kanya talaga effective yung didisiplinahin mo siya. Dahil gusto natin yung normal way. May mga bagay na i-consider tayo. Oo, may mga bagay. Talagang kung hindi ka maghawak ng may autism, hindi mo po talaga malalaman kung ano ang suitable sa kanya. Ngayon pong medyo may na si Jasa understanding na unti-unti may mga restriction na rin, pero hindi po maraming restriction kami. Lalo na po hindi harmful yung mga ginagawa niya. Hindi po kami mag-stop sa kanya. Oo, pero talaga kung delikado, talagang hindi niya pwedeng gawin. Talagang lahat kami you cannot do that. Oo, kasi that's harmful, ganun. Pero kung hindi naman po talaga, sinusupport lang namin sa kanya. Kasi ayaw namin mawala sa kanya yung maging po siya, yung may spark na bata na parang hindi nag-hesitant mag-try ng mga bagay-bagay. Kasi yun po yung intention namin, maging happy si Jasa araw-araw. At
yung mga eager, mga eager din siya matuto sa yung mga daily life skills, ginagawa niya. So, yun po yung namin, ayaw namin yung sabing didisiplinahin habang para masanay. Actually po kasi hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Si Jasa nagtututbrush mag-isa pag ready na siya. Kakain siya ng mag-isa kung ready na siya. Wala pong problema yun. Kasi marami nagsasabi na bakit hindi dinidisiplina si Jasa. Kakalakihan yan. Hindi po yun totoo. Kasi po yung goal po talaga namin, matuto si Jasa. Matuto si Jasa at dapat din po kami, matuto rin kami mag-understand sa kanya kung kailan siya maging ready. Kasi may mga po siya, timetable, for her, readiness po, readiness. Hindi po natin sila, hindi pa sila ready, pero force natin, magkakaroon sila ng, parang pagkamuhi sa mga bagay. Hindi sila magta-try kasi nga, 'di ba? Pero kung ganito po muna, pero alam natin na pag iyan si Jasa ay mag-edad ng ang understanding madadagdagan. So doon na tayo natin ng konting disiplina. Pero this time po kasi nga mental ni Jasa disability is grabing affected sa pagkatao niya tsaka sa sensory processing disorder. Pero kung sa lang po yung sa ASD lang, kung yun lang problema dyan, so walang problema. Kaya sabihin ko na naman po sa inyo, iba talaga po. Oo, wag po tayo madali lang po sa atin mag-advise na ganyan. Pero po alam niyo po, kung hindi pa po kayo nakakahawak ng may autism, hindi niyo or makahawak man po kayo, iba naman po yung ibang klaseng din po sila. Kung anak mo po, nadidisiplina mo po, thank you very much and count your blessings po. Kasi hindi lahat ng mga bata ay katulad po ng anak nyo. Ang anak ko din, iba din. Ang anak kasi, di ba, maraming may mga weakness sila, may mga strength sila. Doon po tayo magbe-base. Oo. Kasi hindi natin ma-force ang isang ang mga bata na may ganito pong kondisyon. Kasi ayaw natin maging mag-retired yung bata. Ang gusto natin progress. Yung progress ng bata. So, ganun po. So, si Jasa po, hindi po yan spoiled at hindi po rin kami tumitigil hanggang po hindi po namin mapatama at hindi po namin si Jasa maturuan na magsarili sa lahat ng bagay. Sa hygiene, sa mga house chores, sa pagkain. Oo. Ganun po. Pag dadamit niya po, siya na po nagdadamit. May mga improvement po si Jasa. So, I hope po po kayo, wag naman po ninyong mamasamain ang aking pamamaraan sa aming anak po kasi ito po yung talaga ang suitable sa kanya. Iba po talaga yung mga bata. So, yun lamang po. Ang goal naman namin, syempre ang goal namin na si Jasa maging independent talaga. So wala tayong ibang intention, pero syempre hindi natin yan mararush. Kaya hinahanapan natin ng mga paraan. Ginagawaan mo natin hanggang maging ready sila. Pag naging ready na yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya yun muna ang ang mga program namin sa kanya. Soon matututo din po siya. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Palagi po tayong mag-think positive na gagawin matututo at ayun po, habang lumalaki sila, yung understanding nila is lumalaki, mas understanding ba sila. Kaya, ayan, si Jasa po, continuous lang po natin suportahan. Thank you so much sa mga nagsuporta. We love you all.